Magandang araw po. Dito sa topic natin ngayon, i-share na natin itong mga pamamaraan sa pag-alaga ng iba't ibang hayop kahit na medyo maliit lamang na espasyo. Ano-anong mga alagang hayop ang pupwede nating alagaan dito? At ang mga pamamaraan para hindi naman maging maamoy yung bakura natin. Simulan natin dito. Magandang araw po. Kapag mayroon tayong mga nais gawin, sabi nga nila, kung gusto may paraan, kung ayaw napakaraming dahilan. Pero tayong mga mahihilig dito, mahihilig sa farming, passionate sa farming at nabubuhay na talaga na merong kasamang iba't ibang alagang hayop. Kung baga nananalaytay na sa mga ugat natin, itong hilig natin, itong ating passion sa farming. Kahit saan tayo mapadpad, basta may pagkakataon kahit maliit man na espasyo, ay ginagawa natin ang paraan para lang ma-maximize natin yung area. Pero bago ang lahat, bago mo simulan ang iyong farming sa iyong likod bahay sa maliit mong espasyo, alamin mo muna ang mga ordinansa. Tingnan mo muna yung mga kapitbahay mo kung ano yung mga inalagaan nila bago mo simulan dahil may mga ilang lugar din, lalo na sa mga sentro mismo na may mga partikular na alagang hayop na hindi rin pwedeng alagaan doon. Pero kung tayo naman ay nasa hindi mataong lugar o nasa bukid tayo, safe na safe tayo mag-alaga ng hayop dyan. Simulan natin dito sa napakadaling alagaan. Itong mga manok, napakadaling hanapin dahil majority, karamihan sa mga backyard farmers ay mga manok sa silong yan. So pupwede maghanap ng mga sisiyo na ating alagaan doon sa ating maliit na espasyo. Pupwede natin yan bilhan ng mga patuka nila o maging yung mga sobra sa kusina ay pupwede rin natin ibigay sa kanila. Yung mga bahaw na hindi naman natin na kinakain o yung mga balat ng prutas, mga balat ng gulay, pupwede rin natin sa kanila ay ibigay. Tagtarin natin at ihalo natin doon yung mga usual nating pinapakain sa kanila, abay mauubos na rin nila yan. Kapag naman dumadating sa point na nakakaranas ka na ng mga bunhok, yung dapaw, yung mga maliliit na insekto na makati sa mga manok, na minsan ay nangangagat din sa atin, sa amin nagagawa naman namin dyan kapag mayroon silang mga pugad, doon namin nilalagyan ng dahon ng marang. Itong punong marang ito ay prutas na namumunga at may mga dahon nito. Yung mga dahon nito pag nalaglag yun, yung kinukuha namin, pinumpulot namin, nilalagay namin sa pugad para umalis yung mga dapaw o yung mga bunhok. I-discuss lang din natin ang konti itong marang dahil napakarami nagtatanong tungkol dito. Kung ano daw ba Tagalog nito? Sa akin kasi alam ko nito, ang Tagalog lang talaga niya ay maram. Tapos ito rin ay common sa Mindanao area at meron naman ako nakikita nito sa Mindoro area. Ang tawag naman nila dito ay uloy. Pero kung sa mga lugar natin wala itong marang, marami rin mga nagsuggest dun sa comment section dun sa isang content natin tungkol dito sa panlaban sa bunhok. Ang ginagamit naman daw nila itong mga dahon ng sambong, dahon ng alagaw, or itong dahon ng tabako. So napakarami rin po pwede natin subukan dahil ito'y kumo na problema rin ng mga nagalaga ng manok. Itong mga bunhok o itong dapaw kung tawagin ng iilan, o itong mga insektong makakate dun sa mga manok. Maliliit masyado na insekto ito. So yun yung mga unang mga tip natin na po pwede natin subukan. Ito ay based mismo sa experience na mga kasama natin mga ka-farmer na matagal na rin mga nag-aalaga ng manok. Pagdating naman dun sa problema natin amoy ng dumi ng manok, yung ilan na ginagawa nila nakalapag lang sa lupa yung mga manok nila. Nasa lupa mismo ang kanilang apakan para yung mga dumi nila diretsong na-absorb ng lupa. So dito naman medyo kaunti lang manok dapat ang halagaan natin kung medyo maliit lang din yung espasyo natin. Dahil kung sobrang dami naman, talagang mapupuno yung lupa at talagang mangangamoy na rin. At doon naman sa isang farm na napuntahan ko, na-share nila sa akin yung tips nila doon sa pag-aalaga nila ng manok para hindi maging maamoy, mga alaga nilang rabbit. Dahil yung kulungan nila ay mataas, so nalaglag yung mga dumi sa ilalim. Ang ginagawa nila para merong mas malakas na absorber ng amoy, naglalagay sila ng mga sunog na ipa ng palay. So namumulekta sila mga ipa ng palay mula doon sa mga gilingan ng palay, at yun yung sinusunog at nilalagay nila doon sa ilalim ng mga kulungan ng alagang hayop.